Tuwing natatapos ang inisyal na mga proseso sa produksyon ng isang eroplano, kadalasan muna itong makikitaan ng dilaw o berdeng kulay na siyang nagsisilbing primer at panglaban sa iba't ibang mga elementong maaaring pagmula ng corrosion kapag ito'y dinala na sa huling yugto ng pagbubuo at paglalagay ng pintura. Sa halimbawa ng isang Airbus 380, tinatayang aabot sa higit kumulang 30 pintor ang magpapalitan ng 3 beses kada araw sa loob ng 2 linggo para linisan at gawin ang mga huling preparasyon kasama na ang mismong pagpipintura dito. Matapos ang 6,000 oras ng pagtatrabaho at aplikasyon ng higit sa 1,000 kilo ng pintura, ang prosesong ito'y kinakailangang ulitin kada 7 o 8 taon depende sa gamit at schedule ng paglilinis sa eroplano. Dapat ring malaman na ang minimum na 2 layer ng pinturang nilalagay sa mga eroplano ay nakakadagdag sa tinatawag na dry operating weight nito. Kaya ang paglalagay ng pangatlong layer na kadalasan ay nilalaan para sa mas makukulay na disenyo ay hindi lang pinapataas ang initial cost kundi pati na rin ang operating costs nito pagtagal. Sa isang Boeing 737, ang timbang ng kabuuang pintura nito ay umaabot sa 500 kilo na bukod sa pinapataas nito ang fuel consumption. Ito'y katumbas na rin sa total na maaaring ibayad ng 6 na pasahero. Kung ganito kalaki ang magagastos, bakit pa pinipinturahan ang mga eroplano? Sa katunayan nito'y matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga eroplanong walang pintura ay laganap at pangkaraniwang makikita. Pero sa kabila ng nawalang gastos para sa pintura, naging lantad naman sa iba't ibang elemento ng klima at panahon ang mga eroplano. Kahit ang perang natitipid sa fuel consumption mula sa nawalang bigat na idinadagdag ng pintura ay napupunta lang rin sa mas madalas na paglilinis at pagpapanatili ng anyo nito dahil wala na itong panglaban sa corrosion. Ito ang naging dahilan kung bakit mas pinipili na ng mga kumpanyang gumamit ng puting pintura na nagkaroon pa ng dagdag na benepisyo dahil bukod sa mas madali nang nakikita ang mga langis at iba pang likidong tumatagas, mas madali na ring natutukoy ang mga parteng may maliliit na yupi o manipis na biyak. Nangyayari rin na ang ibang kumpanya ay binibenta ang nagamit nilang eroplano sa iba pang kumpanya kaya't hindi praktikal na gumastos ng ilang milyon para sa mas makukulay na disenyo at detalye dahil mas magiging mahirap ang pagbenta nito kung hindi puti ang dominanteng kulay ng nasabing eroplano. Isa pang pakinabang ng mga puting eroplano ay ayon sa mga search and rescue teams ay mas madali nilang nakikita't natutukoy ang mga debris ng isang bumagsak na eroplano. May mga teorya ring nagsasabi na dahil mas mataas ang contrast sa kulay ng puting eroplano, mas mabilis ang nagiging reaksyon at pag-iwas ng mga ibon dito kaya't nagiging mas madalang rin ang pagkakaroon ng mga aksidente mula sa bird strikes. Pero ang pangunahing rason kaya kulay puti ang pintura ng mga eroplano ay dahil sa hinihigop nitong init na nanggagaling sa araw. Kung ikukumpara ang dalawang sasakyang nakabilad sa araw na itim at puti ang pintura, maaaring umabot sa 72 degrees Celsius ang init sa surface ng itim na sasakyan habang 49 degrees lang ang sa puti. Ito'y dahil ang puting pintura ay 12 times na mas reflective kung ikukumpara sa mga mas maitim na kulay kaya't napakalaking bagay ng 23 degrees na diferensya sa init na maaaring higupin ng mga surface nito. Dapat ring ikonsidera ang napakalaking pagbabago sa temperaturang dinadanas ng mga eroplano kapag ito'y lumilipad. Tuwing nasa himpapawid, ang temperatura dito ay maaaring bumaba sa lamig na negative 57 degrees at kapag ito na may lalapag na sa paliparan, posibleng umabot sa 45 degrees ang init na sasalubong dito. Bukod pa dito ang karagdagang init na ibabato ng asfalto at konkreto kung saan ito lalapag kaya't ang total na magiging pagbabago sa temperatura ay hihigit pa sa 100 degrees na diferensya. Kapag isasama pa dito ang init na 23 degrees kung mas maitim ang pintura ng eroplano, tiyak itong magdudulot ng matinding thermal expansion stress sa pintura at mga bakal na parte nito na siyang magreresulta sa manipis na mga biyak paglaon. Sa kasalukuyan, ang mga modernong eroplano ay binubuo ng mga composite na materyales kaya't hamon rin ang pagbibigay solusyon sa problemang dinudulot ng nasabing thermal stress. Kung babalikan ang panahong 60s at 70s, dito nabuo ang eroplanong tinatawag na Concorde. Ito'y may kakayahang abutin ang tinatawag na Mach speed kaya't kinailangang lumikha ng natatanging pintura para dito bilang panglaban sa matinding thermal expansion tuwing umaabot sa 127 degrees ang init nito habang nasa himpapawid.
May ganito mang mga solusyon, hindi magiging praktikal kung ito'y gagamitin rin sa mga pangkaraniwang eroplanong sinasakyan ngayon at siguro'y mas may pakinabang ang analohiyang kung ikukumpara ang mga eroplano sa tao, mas maigi ang pagpapahid na lang ng sunblock kesa sa pagsusuot ng itim na damit bilang proteksyon sa init na binabato ng araw.